Okay, magandang umaga sa lahat at dito tayo muli sa ating programa ngayong araw. Mayroon na naman tayong uling sasaguting mga tanong, no? Mula sa YouTube, mga tanong na nakikita natin sa mga nag-comment sa ating video. Pero bago tayo magpasimula, mga kapatid, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, muli naming bubuksan, Panginoon, ang programang ito, Question and Answer. Pangalawang topic ko ito, Panginoon, at hinihiling ko ang inyong pangangasiwa. Pagpapalain at basan mo ang paksang ito na aming tatalakayin. Panibagong tanong na naman ang bibigyan natin ng kasagutan at umaasa ako sa inyong gabay. Nawa ang inyong banal na espiritu, mangangasiwa, hindi lang sa akin, Panginoon, kundi pati sa lahat kong mga viewers. Saan mo man dadalhin ang bidyong ito, magbigay ito ng kaliwanagan, unawa sa lahat ng nag-aaral sa banal na kasulatan. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Pagpapalain ang aming bahagi sa pangangaral sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, kumusta po kayo mga kapatid? No? Panibagong paksa naman ang ating tatalakayin. Siguro sa programang ito, kung maaari, meron tayong isang sagot na isang episode bawat araw na sasagutin natin lahat ng mga katanungan. Pwede din kayo mag-comments dito sa baba at kung mayroon din kayong mga katanungan, no, pwede ninyong itanong dito sa ating episode na ito kasi sasagutin uli natin sa pamamagitan ng video. So, at dito na tayo ngayon sa kasunod na tanong, no? Ang nagtanong po dito si Emerald De Los Santos 164. Ito yung kanyang channel sa YouTube. Ito po yung kanyang tanong. Saan ba sa Bible na magiging abo ang mapupuntang imperno? Yung salitang bay, ang tawag niya sa akin bay. Yan po ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin yan, pare o kaibigan. Saan ba babasa, kaibigan, na ang magiging abo ang pupuntang imperno? Kasi may topic po ako dito sa imperno at alam niyo sa topic kong imperno, isang pastor po sa Pentecostal Church, nagiging Adventist na ngayon, no? Si Brother Ilcid Abad. Yun yung una niyang napapanood na topic ko sa imperno. Nagugulat siya, namangha kasi ang kanilang paniniwala na kapag itatapon sa imperno, maghihirap na walang hanggan, walang katapusang paghihirap. Pero nung napanood niya ang aking video, nabasa niya sa Biblia, litra por litra, na ang itatapon pala sa imperno magiging abo. So, ito din yung nagtanong, no? Saan daw, sabi niya dito, saan sa Bible na mababasa magiging abo ang mga taong pupunta sa imperno? So, sasagutin po natin yan, pero mayroon dalawang yugto ang aking pagsagot na gagawin ngayong umaga sa tanong na ito, no? Aking patunayan din sa umagang ito, mga kapatid, una kong patunay bago ko sasagutin, na ang lahat ng mga taong pupunta sa imperno, opposite po ito sa eternal life. Ang paniniwala ng karamihan sa nag-aaral ng Biblia, ang kabaliktaran sa walang hanggang buhay na pangako ng Panginoon, walang hanggang paghihirap o eternal torment. Walang hanggang paghihirap doon sa apoy na imperno. Pero hindi po yun ang turo ng Biblia. Yan po ay turo ng kasinungalingan, turo ng kaaway po yon. Katulad sa kanyang sinasabi doon sa Garden ng Eden, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang turo sa immortality of the soul, turo po yun ng kaaway. At ngayong umaga, ngayong araw, ating sasagutin ito, no? Paano ko ba patunayan ng opposite sa eternal life ay second death? Marami pong talata sa Biblia. Ito, una mga kapatid, ating mababasa sa aklat ng Revelation 2:11, no? May pangako ang Panginoon sa iglesia, no? Kung hindi ako magkakamali, sa ikalawang iglesia ito. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi parusahan sa ikalawang kamatayan. At ang ikalawang kamatayan po dito na parusa, tumutukoy po ito sa apoy at asupre na ikalawang kamatayan, no? Saan po natin mababasa na ito po'y parusa ng Diyos, itong ikalawang kamatayan, yung impernong apoy na kung saan itatapon doon ang hindi maliligtas? Binabanggit yun sa Biblia for several times. Kung hindi ako nagkakamali, 3 o 4 na binabanggit niya yung ikalawang kamatayan. Anong ibig sabihin? Kapag ang tao itatapon sa impernong apoy, maranasan ng taong makasalanan, maranasan ng taong masama,
ang ikalawang kamatayan. Saan po natin mababasa? Sa Apokalipsis uli, no? 21 versikulo 8, Revelation 21 verse 8, no? Ngunit sa mga duwag, ito yung hindi maliligtas, ang mga hindi mananampalataya, ang mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makikiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito yung imperno, na siyang ikalawang kamatayan. Mababanggit, makikita talaga ninyo for litra. Ang apoy at asupre na nagniningas, ito yung tinatawag na imperno sa Apokalipsis 20, no? Ito, ngunit ang lahat na parusahan doon, dagat-dagatang nagniningas, apoy at asupre, ang itatapon doon, ito yung maranasan nila. Makakaranas sila ng ikalawang kamatayan. Binabanggit ng Biblia na itong apoy at asupre na tinatawag na imperno kung saan itatapon ng mga masama, siyang ikalawang kamatayan. So, twice, no? Binanggit ng kasulatan. Dito pa, ikatatlo mga kapatid, no? Sa Apokalipsis 20, mayroong 1,000 taon, no? Ngunit itong 1,000 taon na maranasan dalawang pagkabuhay na maguli. Before o sa pasimula ng 1,000 years, mayroong pagkabuhay na maguli at pagkatapos sa 1,000 years, mayroong pagkabuhay na maguli. No? Ipapaliwanag ko ang kaibahan. Sa unang pagkabuhay na maguli, sila yung maliligtas, tatanggap ng walang hanggang buhay. Pero ang huling matatapos, o kapag mabubuhay ka pagkatapos ng 1,000 years, yun yung makakaranas ng ikalawang kamatayan. Now, saan natin mababasa? Apokalipsis 20, versikulo 5 at 6. Ang mga iba sa mga patay, hindi na nga bubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. So, mayroong first resurrection sa una o sa beginning of 1,000 years. Ito ang unang pagkabuhay na muli, na maguli. Sa 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. So, ano daw yun? Maswerte. Pinagpala, mapalad ang makasama sa first resurrection. No? Bakit? Sa mga ito, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. No? Walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. No? Kaya nga, kailan yung ikalawang kamatayan? Yung para sa mga patay na mabubuhay pagkatapos ng 1,000 years. Mayroon akong topic niyan, 1,000 years. Mayroon kaming talakayan ni Brother Noel. At mayroon din akong topic niyan na ako nag-iisa sa topic na 1,000 taon. So, maintindihan ninyo yan. Iniisa-isa ko. Sa aking pagtuturo, dinidetalye ko lahat ng mga doktrina ng Biblia para inyong maintindihan. Isa pa dito mga kapatid, no? Mapalad daw at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Bakit? Ang mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Anong binabanggit niya dito? Itong imperno, yung apoy at asupre, kasi ang itatapon doon sa apoy at asupre, makakaranas ng ikalawang kamatayan. Sana nagiging malinaw. Kung di, ito yung magiging karanasan nila. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya. Gaano katagal? Sa loob ng 1,000 taon. At sa loob ng 1,000 taon, ang mga banal magiging tagapaghatol sa sanlibutan at sa mga anghel na kasama ni Satanas. No? Ang mga banal pahintulutang magiging tagapaghatol sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga maghahari silang kasama ni Kristo. Now, dito tayo sa verse 10. No? Alam ninyo mga kapatid, yung mga nagtuturo na ang kaluluwa walang kamatayan, si Satanas walang kamatayan, isang talata lang ang kanilang ginagamit sa Bible. Yung Revelation 20, versikulo 10. At kapag babasahin nila ito lang ang kanilang ituturo. Pero sa ating pagtuturo, no, lahat ng mga talata binabanggit natin kasi wala tayong lihim sa katuruan ng Biblia. Kaya nga, saan ba nila nababasa na yung imperno walang katapusan? Ito lang yung kanilang ginagamit. No? Saan mababasa? Revelation 10, 20 verse 10. Kaya nga, sa ating programa, hindi lang natin gagamitin ang mga talata na paborito nilang ginagamit. Gagamitin din natin, no, ang mga katotohanan na hindi pa nila nagagamit sa inyo, no? Hindi nila tinuturo sa inyo upang hindi ninyo malaman ang katotohanan. Sa programa natin, Black and White, ipapakita natin yung talata na kanilang ginagamit, no?
ano ang kanilang stand, bakit nila ito ginagamit, anong mga talata. May nababasa sila sa Biblia pero hindi po ito kumpleto. Ang pagsagot natin sa ating katanungan dito, gusto naming ibigay sa inyo ang kumpletong larawan, ano ba ang nakasulat sa Biblia para malaman ninyo ang katotohanan. No, saan nila ginagamit na talata? At ang dyablo na dumaya sa kanila, ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. Sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Kaya nga, ang kanilang paliwanag, itong apoy at asupre, pahirapan ka doon magpakailan-kailanman. Pero itong ang ano kasi dito, Hebrew setting, pag binabanggit na forever, eternal, no, sa Hebreo na salita, hanggang sila'y nabubuhay. At kung tapos na ang kanilang buhay, mamamatay na sila. No? Mapapansin ninyo yan, Revelation 20 verse 10. No? Pero bakit hindi nila ito tuloy-tuloy hanggang 15? Kasi sa 14, ito yung binabanggit ng Biblia. No? Sa 14, mga kapatid, at ang kamatayan at ang Hades ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ano ba itong kamatayan? Hindi yung taong patay. Ang kamatayan, iyon po'y abstract noun, pangalan, kamatayan, kasi mayroong namamatay. No? Ano po itong Hades? Ang Hades, yun po'y Griego na salita na ang kahulugan niyan, libingan. Anong ibig sabihin? Ang kamatayan na pangalan at ang libingan na pangalan, itatapon ito sa dagat-dagatang apoy. Bakit ito itatapon ng Diyos? Sabi ng Biblia, sapagkat pagkatapos sa dagat-dagatang apoy, pagkatapos masunog ang mga makasalanan at kasalanan sa dagat-dagatang apoy, wala ng salitang kamatayan, wala ng salitang libingan. Kasi pagkatapos wawakasan ng Panginoon ang kasalanan at makasalanan, hindi na mararanasan ang kamatayan. Kaya nga, yung pangalang kamatayan, hindi na mag-exist. No? Ang pangalang libingan, hindi na yan mag-exist. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, ang kamatayan at ang libingan ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid bagay, ang dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy, ikalawang kamatayan. No? Sa makatuwid bagay, ang dagat-dagatang apoy. So, malinaw yan. No? 4 na talata na binabanggit sa Biblia na ang imperno, ito po yung ikalawang kamatayan. Hindi po yun magpakailan-kailanman. No? Nang binasa nila sa verse 10, itutuloy mo lang hanggang 14 at 15. Kasi pinaliwanag ng Panginoon, pinawanag ni Juan na itong dagat-dagatang apoy at usupre, siyang ikalawang kamatayan. Sana nagiging malinaw sa inyo. At sa 15, mga kapatid, kung ang sino man ay hindi masusumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. No? Lahat ng mga taong ang kanilang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay, no? Itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. No? Kaya nga, maaring sa sunod, mayroong magtanong, paano ba ang aking pangalan makasulat sa aklat ng buhay? Ibang episode ang ating gagamitin. Sasagutin natin yung mga katanungan na yan. Balik tayo sa ating nagtanong kanina. No? Si Brother Emerald de los Santos, 164 ang kanyang channel sa YouTube. TCC Emerald de los Santos, ito po yung aking sagot. No? Saan ba sa Bible Buy na magiging abo ang papupuntang imperno? Kanina ating natutunan na kapag itapon ka sa dagat-dagatang apoy, maranasan mo ang ikalawang kamatayan. Na maraming namamatay, ano ang kanilang kinahinatnan kapag sila'y namatay? Nagiging lupa o tunaw. No? Pero kapag susunugin ang isang bagay sa apoy, anong magiging resulta? Magiging abo. Now, ngayon, ito yung tanong, saan bang talata sa Bible na ating mapapatunayan, ating mababasa, no? Maganda yung tanong mo, Brother Emerald, no? Na masusumpungan natin sa Biblia litra por litra, no? Na ang itatapon sa dagat sa imperno magiging abo. Ito po ang una nating talata. Tandaan niyo yung talata natin, Malakyas, sa aklat ng Malakyas. Katabi yan sa Mateo. Bago mag-Mateo ay aklat ng Malakyas. Huling kapitulo ng Malakyas, chapter 4, verse 1.
Ito, mga kapatid, ating babasahin. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang horno, at ang lahat ng mga palalo, lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. Darating ang araw, lahat ng mga palalo, no, ay magiging parang dayami. Ibig sabihin, susunugin sila na parang dayami. At ang araw na dumarating sa kanila, susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon. Sinong may sabi? Panginoon ng mga hukbo. Ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Sino ba ang ugat ng kasalanan at ugat ng kasamaan? Si Lucifer o si Satanas. Hindi mag-iiwan ng ugat ni sangaman. Ibig sabihin, susunugin, itatapon si Satanas sa dagat-dagatang apoy at ang huling kahinatnan, walang maiiwan sa kanila. No? Hindi po sila mabubuhay magpakailanman. Sa 3, at inyong yayapakan, malinaw yon, inyong yayapakan ang mga masasama. Yeah? Mababasa ninyo, sapagkat sila'y magiging abo. Malinaw, no? Sa ilalim ng inyong mga talampakan, no? Sa talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gagawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mayroong perma ang Panginoon, no? With sign by Jehovah, no? With sign by our God. Sabi niya, sapagkat sabi ng Panginoon ng mga hukbo, inyong yayapakan ang mga masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gagawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mababasa ba natin litra por litra? Kaya nga, Brother Emerald de los Santos, ito yung talata. Mababasa natin sa Malakias 4:1 hanggang 3. Pero pag ating babasahin yung verse 2, ito naman yung promise. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, no? Natatakot, ibig sabihin, nagrerespeto, nagbigay galang, naglilingkod, no? Ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo'y magsisilabas, magsisiluksong parang guya mula sa silangan. No, ngayon, no? Malinaw na, no? Para sa mga maliligtas, ito naman yon, magagalak, matutuwa, kasi ito na yung panahon ng pagbabagong anyo, gagawa ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Ha? Sana, Brother Emerald, ay nasagot ko ang iyong katanungan, nabigay ko sa iyo ang talata. Now, ngayon, baka mayroong magpahabol. Paano naman si Satanas na tinapon sa dagat-dagatang apoy? Ano bang mangyayari sa kanya? No? Si Satanas, sa Bible, mga kapatid, magiging abo din siya sa ibabaw ng lupa. No? Saan ba natin mababasa? Pagbabasahin ninyo itong talata, mga kapatid, Ezekiel 28 mula 12, verse 12 to 19. No? Sa verse 18, magiging abo si Lucifer o si Satanas. No? Ating babasahin. Ito yung sinasabi, no? Ito yung pamagat niya dito, hula sa hari ng Tero. Kasi itong hari ng Tero tumutukoy kay Lucifer. Dati niyang kalagayan doon sa langit. No? Parang a form of parables, itong sulat sa Ezekiel 28. Sabi niya dito, anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro. Sasabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan, puno ng karunungan, sakdal sa kagandahan. Ito po yung dating kalagayan ni Lucifer. Ikaw ay nasa Eden, sa verse 13, na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, topasyo, diamante, berilo at ang onyx, haspe, sapero, esmeralda, karbongko at ang ginto. At ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasa iyo sa kaarawan na ikaw ay lalangin ng handa. So, nang ginawa si Lucifer, mayroon siyang 10 iba't ibang uring bato na nagiging niyang kasuotan. Bakit ang kasuotan niya bato? Kasi ito po yung kanyang insignia. Signify sa kanyang office, sa kanyang paglilingkod sa trono ng Diyos. Di ba? Kapag mayroong chief of staff sa Pilipinas, ilang star ang suot ng kanyang damit? 5-star general. Ito si Lucifer, mayroon din siyang mga insigniyang mga bato. 10-star general. Anong ibig sabihin? Pag magbabanggit ng number 10, universal yung kanyang power. Kung mayroong power second to Jesus Christ,
ay no other than Lucifer. No? At nung nilalang siya sa ganong katungkulan, maglilingkod siya sa trono ng Diyos. At ano ang kanyang kalagayan? Saan siya bilong sa uri ng mga anghel ng Diyos? Kasi may mga anghel sa Diyos na mangunguna sa pananambahan, tinatawag po silang seraphim. 6 ang kanilang pakpak, no? Sa Isaiah 1. At pag titingnan naman natin ang Ezekiel 28, ito naman yung naglilingkod sa trono, no? Sila po yung tinatawag na light bearer kasi ang salita ng Panginoon liwanag, siya ang magdala doon sa assembly. Bago niya dadalhin sa assembly ang salita ng Panginoon, siya po ang tagadala. No, sabi niya dito, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip. So bilong siya sa anghel na mga kerubin. At ang kerubin, 4 ang pakpak at itinatag kita. Ano pat, ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik, manaog sa gitna ng batong mahalaga. No, sa ibang translation, nagpanhik, akyat baba, panaog siya sa stone of fire sa King James Version. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan na sumpungan sa iyo. So, ibig sabihin, sakdal siya sa pasimula hanggang sa ang kalikuan, kasalanang kalikuan na susumpungan sa kanya. Anong kasalanang kalikuan? Dahil sa karamihan ng iyong pangangalakal. Nag-create siya ng doubts, nag-create siya ng, kinakalakal niya ang kanyang kasinungalingan, nagsinungaling siya. Nagbigay siya ng issue laban sa kautusan ng Diyos. No? Dahil sa karamihan ng iyong pangangalakal, kanilang pinuno sa gitna mo ang pagdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos. Ipinahamak kita at tumatakip na kerubin mula sa gitna ng batong mahalaga. Tumatakip siyang kerubin. At ang iyong puso nagmamataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. So, tinapon siya dito sa lupa. At ang huling destiny ni Lucifer, mangyayari kay Lucifer ito sa verse 18. At sa pamamagitan ng karamihan ng iyong kasamaan, at sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo, sinupo ka, at pinagiging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanonood sa iyo. So, si Satanas o si Lucifer ay maglabas ang Panginoon ng apoy sa gitna niya sa huling kapanahunan, no? Sinusupo ka, pinagiging abo ka sa ibabaw ng lupa. Magiging abo siya sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanonood sa iyo. Kapag tayo maliligtas, makikita natin ang parusahan ng Diyos. At mababasa natin yan sa, kung hindi ako nagkakamali, Awit 37:25 ba yan o 34? No, titingnan natin yan, yung talata na yan. Basta sa Awit 37 yon. Kapag ihiwalay ang masama, iyong makikita. Yun yung sinasabi ng talata. No? Kaya nga, ang huling mamamatay na susunugin sa apoy, si Satanas. Ako yung naglabas ng apoy sa gitna mo, sinupo ka, pinagiging abo ka sa ibabaw ng lupa. Saan sisunugin si Satanas? Sa ibabaw ng lupa, sa paningin ng lahat na nanonood sa iyo. Baka magbanggit kayo, bakit Brother John parang past tense? Kasi nangyayari sa hari ng Tero, literally, mangyayari din ito in prophecy sa kay Lucifer. Kaya yun yung mangyayari, no? Paglabas yan ng apoy sa gitna, sinupo ka, pinagiging abo ka sa ibabaw ng lupa, sa paningin ng lahat na nanonood sa iyo. At sa 19, silang lahat na nakakilala sa iyo, sa gitna ng mga bayan, matigilan dahil sa iyo. Ikaw ay naging kakilabot, ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Yan, malinaw yan mga kapatid. At maraming salamat sa inyong pagtunghay sa pagsagot ng mga katanungan. Bukas, mayroon na naman tayong bagong episode. Sasagutin natin ang mga katanungan na nag-comment sa aking mga video. Pero bago tayo magtatapos, ito pala yung aking number. No? Kung gusto ninyong magtanong, direktahan, anytime, no?
ay mayroon ngang nag-request sa akin kung kailan ako magla-live. Ang aking internet ngayon, di ba, stable. Mababa yung Mbps ko, kaya Mbps, kaya hindi pa muna tayo makapag-live, pero hindi yun nagiging hadlang. Pwede tayong gagawa ng video araw-araw sa ganitong paksa, no? Question and answer. Maraming salamat. Ito po yung aking number, mga kapatid, no? At ito po yung aking Gmail. Kung mayroon kayong mga comments, direktang mga tanong, malugod po namin kayong pwede ninyong i-text ang inyong mga tanong. Tatanggapin po natin 'yan at atin pong sasagutin sa ating programa sa question and answer. At bago tayo magtatapos, nais ko kayong ipanalangin, no? Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat. Panibagong katanungan, ang binigyan naman namin ng katugunan, Panginoon. Salamat sa mga nagtatanong, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang pagtanong, lalong bibigyan namin ng linaw sa programang ito, paano magkakaroon ng kaliwanagan ang mga taong nagbabasa sa inyong Biblia, nagbabasa sa kanilang mga Biblia. Pagpapalain ninyo mga kapatid namin, Panginoon, na nagsaliksik, lalo na sa mga wala pa masyadong alam sa mga kasulatan. Bubuksan ninyo ang mga katotohanan sa programang ito at umaasa kami, Panginoon. Patuloy niyo kaming gagamitin, no? Sa inyong pabalita bago kayo dumating, at kung darating kayo, maraming mga taong sasalubong sa inyo. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Pagpapalain ninyo kaming lahat sa araw na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus.